What's up mga bro? So magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa ulit tayo mga bro ng mga panibagong kaalaman, mga video tutorial patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, para dun sa nagtatanong ng tutorial sa speedometer ng Sigma 250 Rusi. Yan mga bro, SS 250 ng Rusi mga bro. So ang tutorial natin, paano i-trace or paano ayusin or paano malalaman kung ano ba yung problema kapag nawalan kayo ng speedometer or yung display sa ating speed sensor. Okay, so yan. So unang-una sa lahat, gusto kong i-shoutout yung mga lahat ng Sigma users. So shoutout sa ating lahat mga bro. Okay, so ito kasi mga bro ay kanina, actually matagal na siya dito matagal na siyang sira din yung speedometer. So ngayong araw, ituturo ko sa inyo or ito-troubleshoot natin kung ano ba yung naging dahilan kung bakit nawalan siya ng speedometer. Ayan, okay? So ayan, bago natin umpisahan mga bro, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. Alright! Yan mga bro, so bago natin umpisan yung video, ipapakita ko muna sa inyo na itong speedometer natin ay nakakabit. Ayan, ito kasi mga bro yung sensor natin dyan, na magnet dyan, meron tatlong wire yan. So susubukan muna natin mga bro, papatakbuhin natin, papakita ko sa inyo na hindi talaga siya gumagana. O diba? So tara. Yan mga bro, so try natin patakbuhin to, tapos papakita ko sa inyo na hindi gumagana yung speedometer. Patuloy na. Yan mga bro so tingnan nyo kung gagana nga yan. Dapat gumagana na yan Dito tayo. Yan mo, dami sasakyan. Tingnan nyo mga bro yung speedometer kung mayroon. Yan. Kita ba? Oo, kita. Hila-hira mo. Yan mga bro, tingnan mo. Yan, tumatakbo na tayo niyan, pero wala, di ba? Ay, naulan na! Hindi ko tayo mga bro, naulan na. Basta kung nakita nyo naman siguro, tumatakbo yan mga bro. Kita mo sa unahan. Yan. Wala! So ipasok na natin. So mga bro, so bali pinasok muna natin kasi ayan naulan. So kung nakita nyo naman kanina mga bro, pinatakbo natin, wala talaga siyang display na dapat kasi dyan mga bro, kapag ka tumatakbo tayo, mayroon, ayan kita nyo yan yung ating kilometer per hour, yung tinginan ng ating takbo or yung ating kilometer per hour, diba? So ngayon, ito-troubleshoot natin yan, ano yung posibleng dahilan kung bakit nagkaganyan. Ang possible dyan mga bro, pwedeng sira na yung ating display, pwedeng yung sakit lang ng wirings natanggal, or yung mismong pinaka-sensor natin natanggal. So tatlong bagay, so alamin natin kung alin dyan. Kasi kung bibili tayo ng pyesa, bumili ka ng sensor, sira naman pala yung speedometer mo mismo, sira na talaga mga bro. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano i-check kung yung ating speedometer ba kung working pa siya, kung functional pa. Tapos kung baka malay mo, nabunot lang yung harness. Okay? So ang gagawin natin dyan mga bro, tatanggalin natin yung tangke, ito side, tatanggalin natin yung side nya, di ba? Tanggalin natin yung side para ma-expose natin or makita natin yung sakit. So tanggalin muna natin mga bro yung tangke. Yan mga bro, so kung mapapansin nyo,
Bali, natanggal na natin yung tangke, mga bro. Ayan, so napakadali lang din naman tanggalin yung tangke, ano, mga bro. Kung gusto nyo, request kayo, mga bro, gagawa na natin ng tutorial kung paano tanggalin yung tangke. So sa ngayon, ang goal natin is may troubleshoot natin kung ano ba yung sira, bakit hindi gumagana yung speedometer. So kapag ka natanggal yung mga bro, may expose dito yung ating mga harness. Ayan. So nandito yung mga sakit ng ignition switch, nandito yung sa left and right left handle switch, right handle switch, left handle switch, saka nandito. So nandito naman mga bro yung harness na ito, yung matabang harness na yan, dyan naman papunta yung mga display. Ayan, dyan papunta mga bro yung display. So ang wiring mga bro ng Sigma 250 ay matibay naman. Okay, so quality yung harness nya, matataba yung mga wire na ginamit. Ayan, so ito, ang hahanapin natin dito mga bro, ano, asan ba dito yung wirings or yung harness ng speedometer? Ito yan mga bro. Ayan. Kung mapapansin nyo dito sa ilalim, sa gulong, kasi dito kumukuha ng speed sensor yung ating Sigma 250. Ayan. Nakita nyo to mga bro? Ito yung tinatawag na gearbox or speed sensor. Hindi siya gearbox kasi yung gearbox mayroong mga gear. Ito wala po siyang mga gear. Bali, ang nag-ano sa kanya is yung magnet. Ayan, magnet. So, dito tumaas yan. Kung babaybayin natin yan mga bro, ayan, itong wire na to, kung babaybayin natin yan, dito yan. Dito yan mga bro. Ayan, so meron tayo dito mga bro, tatlong wires. So i-check nyo to, baka lumuwag or nagkaroon ng loose connection. Yan, kung mapapansin nyo, nakakabit naman siya mga bro. So meron tayong tatlong kulay dito. Ayan. Meron tayong tatlong kulay, kulay blue, kulay red, tsaka yung kulay black. Pagdating dito sa kabila, nabago na yan. Kulay red na may stripe na puti, tapos kulay blue na may stripe na itim, tapos kulay green. Yung green yan yung ating ground mga bro, ano? Ground po yan. So, unang step na gagawin natin dyan mga bro, tatanggalin natin to. Yan. Yan, tatanggalin natin, ano? Ito mga bro, ang tinuturo ko sa inyo, applicable po ito sa lahat ng digital na speedometer. Applicable po ito kung halimbawa sa Raider 150, Rouser 135, NS200, Sniper, nasira yung speed sensor nyo, pwede nyo itong i-check mga bro, or pwede nyo itong gawin para ma-troubleshoot natin kung ano ba yung may sira, speedometer ba, wirings lang, or yung ating sensor mismo. Ayan, so pag nakuha nyo ito mga bro, ito yung papunta sa baba, yung speedometer, papunta doon, sa ilalim. Ito naman, itong tatlo, ito yung papunta ito mga bro ng dito mismo. Ayan. Papunta siya ng display. So meron tayong gagawin technique dito mga bro, ano, meron tayo ditong gagawin technique. Ayan, so tatanggalin muna natin to, ano. Ito mga bro So ulitin ko mga bro, yung socket na ito, kuha kayong matulis na bagay. So tatanggalin natin tong kulay dilaw na yan para ma-expose natin yung mga terminal. Tanggalin natin. So tusukin nyo lang dito, tusukin nyo lang. Ayan, matatanggal na yan. O yan. Okay, so natanggal na. So ngayon, ang kailangan nyo naman dyan mga bro, kukuha kayo ng wire. Okay, kuha kayo ng wire, tapos babalatan nyo, tapos buhaghagin nyo mga bro. Tama ba ang term natin, buhaghagin? Ha? Naintindihan nila yan. Ayan. So parang gaganituhin natin siya. Okay, gaganituhin natin. Tapos tutusukin natin yan. So dapat kapag tinusok ko yan mga bro, magkakaroon ng reading yung ating speedometer. Ulitin ko, pag tinusok natin to, dapat pag sinalpa ko yan, hindi lang isa yung mga bro hindi lang isa. Kaya ako binuhagag yan para matamaan yung tatlo. Laro-laruin natin yan, tatamaan yung tatlo. Tapos pagka nilaro ko yan, dapat ang mangyayari dyan, yung speedometer natin mga bro ay magkakaroon ng reading. So medyo blurred lang, ano. Itaas mo nga para hindi siya, ayan, malabo. Ayan, malabo mga bro. Ano? Ayan. Okay, ulitin natin mga bro. Pag binuksan ko, yan, kailangan matakpan dito kailangan maganon mga para makakita nyo. Ayan, zero siya di ba? Hindi kasi kita blurred glass kasi kailangan nandito, kailangan nakaganon. Ayan, dito ako pisto. Ayan, good. Yan mga bro So tutusukin ko to. Ayan, ayan, tingnan nyo. Ayan, ayan, nagkaroon tayo ng reading 14, 12. Ayan, tingnan nyo mga bro yung ginagawa ko. Tingnan mo nyo. Kanina ating cameraman Ayan, tingnan nyo. Sinasaksak ko lang siya. Yung magulong mo. Ayan. Ayan. Yung wire na yan. Ayan. Isasakpak na. Kailangan tamaan niya yung tatlong ano. Ayan, tingnan nyo.
Ayan, hindi na lang tinatamaan. Pero kung nakita nyo kanina mga bro, nagkakaroon siya ng reading, di ba? Ayan o. Ayan o. Yan. So maganda yan mga bro. Pagka ganyan na nangyari sa speedometer nyo, nagkakaroon siya ng reading. Ibig sabihin yan, walang sira yung speed sensor nyo or yung speedom, yung tawag dyan. Walang sira yung display. Ang may sira dyan, panigurado, yung ano, yung sensor. Okay mga bro. So maliwanag tayo dyan ha. Kapag ka ito, sinalpakan nyo ng wire, ayan, sinalpakan nyo, hindi lang kasi maano mga bro eh. Mas maganda dyan kung matanggal nyo to sa sakit. Pero kung kanina, napansin nyo naman, hindi naman tayo tumatakbo, hindi naman tayo umalis dito. Nagkaroon siya ng reading na 10, 12, 14, nagkaroon siya ng reading. Indication yun mga bro na kapag ka ito nakasense siya ng magnet or ng sensor, possible na gumana pa ito. Or 100% gumagana pa yung ating speedometer. So ano yung possible na sira kapag ka ganito mga bro? Ang possible na sira dyan ay ito. Yan, so tatanggalin natin to mga bro, ano, para ma-check natin yung wirings. Or baka anong nangyari dito mga bro ay may naputol na wire. Okay, so tatanggalin muna natin yan mga bro. Ayan, meron lang ditong nakaano yan para sa mga nakasigma. Yan, nakatornilyo dito yan. Gamit kayo dito ng 8mm na socket. Tatanggalin natin to. Tapos tanggalin natin sa ilalim para mahugot natin tong harness. So kailangan natin ng tester para ma-check natin yung bawat wire kung baka may naputol siya dito. So tara mga bro. So tanggalin muna natin yan. So ang gagawin natin dito mga bro, kailangan kuha na natin yung continuity, yung pulang wire ba yan, yung itim na wire or yung blue na wire, walang putol, galing dito, papunta dito sa dulo. So kailangan nyo dyan mga bro ng tester, ano, yung buzzer or yung continuity, ang kailangan nyo lang, masigurado nyo na walang putol yung wire natin. Kasi kapag isa dito may putol, hindi nga gagana yung ating speedometer ng Sigma 250. Gamit tayo mga bro ng tester or ng test light. Yan, so gamit lang kayo mga bro. Ito ang gagawin natin dito mga bro para meron kayong ano, kuha kayo ng battery or kahit anong 12 volt supply mga bro. Kuha kayo ng battery kahit anong 12 volt supply. Yan, meron tayo ditong 12 volt supply. Pakita ko sa inyo ha. Yung ating test light ikabit natin dito or kahit vice versa, kahit magkabaliktaran walang problema. So i-check natin. Yan, umiilaw yung test light. Okay, meron tayong 12 volt supply. Kung anong gawin natin, check natin mga bro yung kulay blue. I-check ko yung kulay blue. Ayan. Kulay blue. Ayan. Ito ha. Malabo lang mga bro. Ipitin natin. I-check ko yung kulay blue. Ayan. Tapos dito sa dulo, i-check ko naman yung kulay blue. Check natin. Dapat umilaw siya. Ayan. Mayroong ilaw. Ibig sabihin, buo yung ating kulay blue. Lipat tayo sa ibang kulay. I-check natin yung kulay pula naman. Check natin yung kulay pula. Kulay pula. Check natin. Yun, wala. Ulitin natin. Baka naglulos connection lang. Ayan, mayroon din. Kulay pula mga bro, mayroon din. Diba, dito kulay pula. Dito kulay pula. So buo yung supply or yung buo yung wire, walang putol. I-check natin ulit yung kulay itim. Last, yung kulay itim. Makita nyo naman yan dito mga bro, yun, oh. Kasi may tatlong kulay lang naman tayo. Yan yung kulay itim, oh. Itim. Dito, ibig sabihin dito siya. Or pwede nyo tanggalin yung mga pin na yan. Nasa inyo na yun kung gusto nyo tanggalin. Check natin. Wala kasi tester natin mga bro, nasa hiraman. Kulay itim. Ayan, mayroon. So paano yan? Walang problema. Walang problema yung ating mga wirings. So dulo to dulo, hindi siya putol. So possible mga bro na ang sira dyan or ang papalitan natin dyan is yung buong speedometer sensor na ang papalitan natin dyan mga bro. So ang gagawin natin mga bro, tatanggalin natin yan tapos papalitan natin ng bago. Ayan, so meron tayo ditong mga stock pa na speedometer. Ito mga bro, ang benta ko nito ay nasa 1.5. Ano? Meron po tayong stock nito, paunti-unti lang. Dalawa pa yata ang nandito. Bali, pangatlo ito. So susubukan natin to kung ito ba nga talaga yung sira. Halos magkaparehas lang naman yung todo. Ayan o.
Parehas ang wirings niya, parehas ang itsura. So papalitan natin ng bagong speedometer. So tatanggalin muna natin yung gulong mga bro, ano? Papalitan muna natin yan. So magpapatulong lang tayo kasi wala tayong padak or wala tayong paraan para maingat yung gulong natin. So patulong lang muna tayo mga bro, ano? Alright, so palitan muna natin ha. Tapos mamaya i-check natin kung goods na ba. Yan mga bro, kung nakakita nyo, bali na ikabit na natin yung bagong speed sensor. Yan, so ito na yung pinagpalitan natin mga bro. Ito yung pinagpalitan natin, mukhang sira na talaga. Pinagpalitan natin yan mga bro ha. So bago natin i-fix yan, bago natin i-turnin yung lahat, so susubukan muna natin kasi baka hindi naman gumagana, magkaroon pa tayo ng ibang problema. So, pero panigurado mga bro, dito lang sa speed sensor yan. Kasi kung nakita nyo, nirekta natin siya kanina, nirekta natin, yung speedometer niya gumana naman. So ngayon, ito mga bro, isasalpak lang muna natin dito. Yan. So kakabit lang muna natin, temporary. Pasensya na mga bro, isa lang kami gumagana sa akin kasi may ginagawa yung tropa natin. Todd! Ayaw pa pumasok. Yan. Yan mga bro ha. Tapos, ayan, ikabit na natin. Tapos, subukan natin mga bro, susian. Ayan. Tapos, dapat naikot nyo yung gulong bago natin subukan mamaya. Yan mga bro, itatakbo natin. Ton, paikot nga ng gulong. Sa inuunahan, ikutin mo. Pag inikot ang gulong mga bro, dapat gagana yan. Yun. Diba? Kita nyo? Isa pa. Yun, 10, 9, 8. Baka gumagana yan mga bro. Kita nyo naman. Isa pa. Yan, ayos na mga bro. So kung nakita nyo, gumagana na siya. So dahil gumagana na yan, ngayon ikakabit na natin ito mga bro buo. Ayusin na natin yan kung saan natin pinagtatanggal kanina. So ibabalik na natin. So hindi ko na rin ipapakita sa inyo mga bro kung paano magbalik ng ano. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano magbabalik ng ibang mga piece ang pinagtatanggal natin. So ang goal na lang natin is kung paano ayusin yung sirang speedometer. Kung ano ba yung mga dapat na palitan, kung paano ba i-troubleshoot, kung alin yung may problema, kung wirings, yung speed sensor, or yung speedometer pa. Diba? So mamaya, babalik ako kayo mga bro kapag nabuo na natin yan. Tapos i-road test natin, susubukan natin kung gumagana ba talaga siya. Alright! 2 hours later. Yan mga bro, so kung mapapansin nyo, nakita nyo mga bro, buo na natin yung motor ano. Ngayon, susubukan naman natin ngayon, i-actual drive natin. Actual test tayo. Kung gumagana na nga yan. Yan mga bro, tayo magbibideo ngayon. So meron pa tayong bubunutin mga bro na reader, pero baka hindi kayanin ang oras natin kasi meron tayong pupuntahan mamaya eh. Yan, subukan natin mga bro ha. Sari-saring problema. Bye. Para basa na. Testingin natin mga bro kung talagang gagana na siya. Yan, kita nyo naman siguro eh. Sari-saring problema. Cheats lechon. Testing mga bro. Uy, parang gumagana na yun mga bro. Yan, nakakita nyo mga bro, gumagana siya, di ba? Okay na yun, oh. Parang ilig-ilig yung kalag. Diyan. Balik na.
Yon mga bro. Ito na tayo. Yan, kung mapapansin nyo mga bro, ano, gumana na mga bro yung ating speedometer. So ganun lang mga bro yung pag-troubleshoot, ano. Possible kasi na may sira dyan yung wirings, yung speed sensor, or yung ating display. So siguro mga bro, hanggang dito lang yung video natin. At siya nga pala, shoutout dun sa nag-request ng video na ito mga bro. Hindi natin ito ginagawa mga bro dahil gusto ko lang, ano, marami po nagre-request nito ng mga nakasigma natin ng mga kaibigan. So hanggang dito lang, magandang araw sa inyong lahat. At ride safe po palagi kayo mga bro. Alright.